At kung walang napatunayan dito sa hearing na ito, sana ako nakikiusap kay Senator Bato, we call on him to make a public apology sana kay Presidente Bongbong Marcos, dahil talagang ang dahilan lamang ng komite na hearing ng committee na ito is para ipahiya ang ating Pangulo. Magandang umaga po, Kongs. Yung una ko pong question, hingi lang po sana ako ng reaction po sa inyo regarding po sa naging statement or more of commitment ni Defense Secretary Gibo Teodoro na kaisa po ang Department of National Defense sa paghabol po sa ating mga hoarders at price manipulators, at ito po ay bilang paghahanda nga po sa papalapit din po na La Nina. Magandang umaga po. Alam po ninyo, ito pong meron po tayong Price Act kung tawagin. Ito po yung Republic Act 7581. At dito po sa Republic Act na nasabi, dito po sa Price Act, pinapatawan po ng pagkakulong na 5 taon hanggang 15 years o hanggang 15 taon kung sino man ang mapapatunayan na nag-hoard o nakikinabang po sa ganitong klase o profiteering. So bukod po dito, sila rin po ay pwede pong pagmultahin ng 2 milyong piso. Kaya napakaseryoso po itong hoarding at saka profiteering, lalong-lalo na po pagdating po ng pandemya. Thank you po, Kong Chua. On to my second question po. Si Senate President Zubiri po, meron po siyang nabanggit during or after po yung ginawang consultation sa Baguio City regarding charter change, nakulang pa rin daw po sila ng boto. More or less nasa 14 or 15 or 16 lang daw po yung medyo kumbaga medyo okay na pagdating po sa Chacha, at kulang pa po sila ng mga 2. Ano po ba ang maaari pang gawin dahil nasa 2 araw na lang po technically today, tapos may 2 araw na lang po bago po yung sinidi adjournment? Kami po pwede kami magdasal. Kasi kailangan po nilang dagdagan yun. Pero mahirap kasi mag-rely minsan sa social media, pero may mga statements naman po sila, may mga nadulas din siguro na they're in favor of amending the economic provisions of the Constitution. So kami po talaga, syempre umaasa talaga kami kasi makikita natin even with the reaction po ng mga tao sa sa iba't ibang distrito namin. In favor po talaga sila sa economic charter change. Masasabi very very interested, and for me sa pulso po nakikita ko na pabor sila eh. Ang medyo sensitive lang naman sa topic, which is hindi naman po talaga kasali dun sa mga napag-uusapan, is yung sa political amendments po. So sana po madagdagan pa. Yun po ang aming patuloy na na dalangin. Siyempre, sino ba namang may ayaw po na mapaganda, mapangat po yung kabuhayan ng ating bansa. Yun lang po. Yes, siyempre we believe in the leadership of the Senate President Zubiri na kaya niyang kumbinsihin yung kanyang mga kapwa-senador, lalong-lalo na 2 boto na lang yung kanyang kailangan para sa economic reforms ng ating Constitution na talagang kailangan ng ating bansa para pagandahin yung ating ekonomiya at makagawa ng maraming trabaho. Nakita naman nila sa Baguio yung reaksyon ng mga tao, almost 90% na naandun. At nakikita natin na sila payag sa economic constitution or economic chacha. So sana makita ng mga senador natin na talagang merong pambansang pagtanggap para mabago ang ating constitution at magkaroon ng reforma lalo na sa usapin sa ekonomiya.
Sorry po, idagdag ko na lang po na tanong. So, technically po, parang hindi rin po nasunod yung timeline ng Senate. Na yung una, sabi nila, bago yung, ito yung last na balik ng House, tapos ngayon biglang sinidye. Pero ngayon, nasa una pa lang po sila nung roadshow nila. Dito natin dito natin nakikita yung kaibahan ng Senado at saka ng Kongreso. Dito natin nakikita yung talagang liderato ni Speaker Martin Romualdez na kung saan pag sinabi ng ating mga kapwa, pag sinabi ng ating Kongreso sa pamamagitan ng ating leader na si Congressman ni Speaker Martin Romualdez na talagang tinatapos yung trabaho. So talagang nakakalungkot na talagang 2 araw na lang, hindi pa na ipapasa. Pero katulad nga ng sinabi ng aking mga kasamahan kanina, patuloy kaming umaasa, nagdarasal na sana maipasa nila at makita nila. At sana haprosin sila ng anghel para mabuksan ang kanilang mga mata at makita nila na itong pangapanukalang ito talagang nararapat para sa ikaunlad ng ating bansa. Thank you. From PTV4, Melalis Moras, go ahead with your questions. Hi, good morning po mga Kongs. Nitong weekend, marami po yung nakinabang sa AKAP. Kumustahin ko lang po yung naging launching nito sa inyong mga distrito at sa nalalapit na budget season, kayo po ba naniniwala kayo na mahalagang maisama ito ulit? At idagdag ko na lamang din po, 3-in-1, ano pong masasabi nyo na kahit nga malaki yung tulong nito ay may mga kritisismo pa rin? I think lahat kami dito nakapag-launch ng AKAP nung weekend. Para sa akin, napakasaya ng mga kadistrito ko sa 2nd District ng Taguig ang binigyan ko mga tricycle drivers. Kasi kita naman maganda yung AKAP kasi usual naman na hindi natin napagtutuunan ng pansin yung mga taong nagtatrabaho na pero kapos pa rin sila. Kahit papaano, kahit may trabaho sila, marami pa rin silang pangangailangan, pambili ng gamot, pambayad sa kung ano man, pambili ng pagkain, lalo na sa mahal na presyo ng mga bilihin. Kaya masaya-masaya po yung mga kababayan ko. Siguro talagang ang mga tao may masasabi na lang, pero hayaan na po natin sila. Basta sure po ako sa 2nd District ng Taguig, masayang-masaya po sila nung natanggap po nila yung AKAP. And yes, susuportahan po namin ito sa darating na budget season na lalo pa pong madagdagan ang pondo para sa AKAP. Para po mas marami pa po kaming matulungang mga low-income wage earners. I'm sure it was very well covered kasi po nationwide po yung launching natin ng AKAP. Pero on the grassroots level, nakikita po natin yung importansya. Kasi po, yung low income earners po natin, may trabaho sila, may kinikita sila. Pero yung bulk po nun napupunta po sa expenses, sa bahay, sa pag-aaral ng mga anak, sa mga gastusin ng pamilya, sa pagrenta po ng kanilang mga tinitirahan. So, with this program, I'm sure the House will support this next na budget hearing. At sana po, syempre, sino naman po may ayaw na madagdagan saka mas mabigyan pa yung mga kasama natin na mas nangangailangan. Para po, yung sweldo po nila, mas maitatabi po nila para sa mga emergency na mas pangangailangan po nila. Meron naman po tayong mga iba-ibang programs for, of course, yung medical assistance program. Pero sino ba naman pong may ayaw na meron silang personal na maitabi at magamit na lang po itong assistance na to para po sa pang-araw-araw na pangangailangan. Thank you. In addition, again, we would like to congratulate Speaker Martin Romualdez and Secretary Rex Gatchalian, siyempre for spearheading yung project ng ating Pangulo na bigyan ng ayuda, tulong yung ating mga kapusang kita. Lagi nating gusto lang naming i-emphasize na almost 3 billion ang nagastos ng ating mamamayan para sa 1 milyong recipient
ng cash aid na ito at isa ito sa pinakamalaki actually in recent memory no na naibigay na cash assistance in one day. So tingnan natin yung mga natulungan nito ng ating mga kababayan sa bawat distrito at ito ay alinsunod sa sa sinasabi ng ating pangulo na walang maiiwan sa kanyang administrasyon. So ito ay malaking tulong na ginagawa no ng ating pangulo, ni Speaker Martin Romualdez, ni Secretary Rex para ayudahan, tulungan, ay angat ang kabuhayan ng ating mga mamamayan. Kung sa mga indigent, we have AIX. Ito naman is a different layer na ina-address din ng ating government. So, it just shows that the President and our leader, Speaker Martin Romualdez, are constantly looking for ways no, na saan makatulong sa different levels of need din ng mga tao. Will there be critics? Of course, there will always be critics, no? Because hindi natin ma-please lahat. But, again, it is a constant parang search for remedies, no? To ease the suffering na dinadaanan ng tao natin. And another question lang po, kanina may mga natanong na about sa mga hearing dito sa Kamara. Pero tungkol naman po sa isang hearing sa Senate, kasi sa mga puntong ito ay nagpapatuloy pa rin yung ika-4 na hearing ni Senator Bato de la Rosa about dito pa rin sa issue ng umano'y PIDEA leaks. Sa inyo pong palagay, kasi may mga nasabi na natatanong na rin to sa mga press ko na nasasabi nga din na sa Senate mismo na walang ebidensya. Even si Senator Lacson nagsalita na rin na itong maituturing na itong scrap of paper lang. Sa tingin niyo po ba masyado na itong napapatagal itong hearing na ito? At ano pong masasabi niyo na ngayon nga ika-4 na yung hearing nito about sa PIDEA leaks? Unang-una po, nung tinanong po si Senator Bato de la Rosa kung ano ang purpose ng hearing, ang sabi po niya, ang hearing daw pong to ay sinasagawa para malaman kung sino yung nag-leak. So ang ibig pong sabihin, ang pinag-uusapan po dito ay yung dokumento. So dapat, sa ganito pong klaseng usapin, dapat tinitignan po muna natin yung authenticity ng dokumento. So ngayon, sinasabi po ni Senator De La Rosa na sa kanyang paniniwala, ito daw ay authentic dahil daw sa butas ng puncher na nandoon daw po. Kahit sa ang batas po, hindi po ito ang basihan ng pag-authenticate ng isang dokumento. Ang pag-authenticate po ng isang dokumento ay ginagawa lamang po ng mga tao na may repository o ibig sabihin may hawak o pangangalaga ng nasabing dokumento at yun po yung ahensya po ay ang PIDEA. Maliwanag po na ito po ay tinanggi na ng PIDEA na ito pong dokumento ay hindi nila pag-aari. Kaya ang tanong po, ano pa po ba yung pinag-uusapan nila dun? So ito pong hearing na to, maliwanag po, ay hindi na po in aid of legislation, kung hindi in aid of election. At ang tanging layunin lamang ay sirain at yurakan ang pangalan po ng ating Pangulo. Kaya sa akin pong paniniwala, ito po ay pagsasayang lamang ng pera ng taong bayan at oras ng Senado. In addition, ito na yung pang-4 yata na hearing no, ni Senator Bato de la Rosa. At kung walang napatunayan dito sa hearing na ito, sana ako nakikiusap kay Senator Bato, we call on him to make a public apology sana kay Presidente Bongbong Marcos dahil talagang ang dahilan lamang ng komite na hearing ng committee na ito is para ipahiya ang ating Pangulo. So nananawagan ako, nakikiusap ako na kung walang mapatunayan sa hearing na ito na ebidensya, sana humingi sila ng tawad sa ating Pangulo dahil talagang dinadrag nila yung pangalan, yung malinis na pangalan ng ating Pangulo, lalong-lalo na sa mga usapin na wala naman talaga siyang kinalaman na dito. So yun po ang panawagan ko, isang public apology, galing siguro kay Senator De La Rosa. Kung tingnan natin, ano bang na-establish nila, that there is a document na supposedly authenticated daw because of the puncher holes ba tawag doon, di ba? But unidentified yung taong nag-testify
unidentified yung informant, and it's coming from a source that has been questioned already, no? So, why would you need 4 hearings for that, di ba? After that, parang, sige, nasabi niya na, ano yung nasa papel na yun. It has been denied by PDEA that it exists. There was no investigation conducted by the agency concerned. That should be it, no? Pero what's at threat here, what's being threatened right now is not just the integrity of the President, but also the integrity of the Senate as a body, di ba? Kasi they keep on holding investigations like that na even though may warnings na rin galing sa mga kasama nila na dapat dahan-dahan lang sa investigation na yon, lalo na because of the information that's been coming out. And again, binabalik ko na minsan tinatawag na nga circus yun, di ba? Circus na yung investigation. And again, I said this before, sabi ko, if you hold the circus, you'll naturally bring in the clowns. Yan lang po.